Kung may sangkot na senador at kongresista sa flood control anomaly, bakit sila pa ang nag-iimbestiga? Hindi ba mas bagay na ang ombudsman o sandigan bayan ang may hawak nito para walang bias at walang takipan? Ang ombudsman ay isang constitutional office na independent. Hindi kontrolado ng Senado, House o Malacanang. Mandato nila, imbestigahan ang lahat ng public officials. Maliban sa presidente at vice president, trabaho nila, mag-conduct ng fact-finding investigations, mag-file ng kaso sa sandigan bayan kung may ebidensya ng graft, blunder o corruption, at pwede silang magsuspinde ng opisyal habang iniimbestigahan. Bakit Senado at Kongreso ang nauuna? Una, public pressure at drama. Televised ang hearings, kaya mabilis makita ng publiko. Nagiging parang trial by publicity, pero wala agad kasong naisampa. Pangalawa, in aid of legislation. Officially, ang purpose nila ay makagawa o mag-amyenda ng batas. Pero sa practice, nagiging political circus, lalo na kung may gustong protektahan o siraan. Pangatlo, control sa narrative. Dahil maraming politiko ang sangkot sa flood control projects, ginagamit ang hearing para kontrolin ang direction ng issue. Bakit mas dapat ombudsman? Independent sila. May kapangyarihang magsampa ng kaso sa korte laban sa mga opisyal at mas may bigat ang findings nila dahil pwedeng humantong sa pagkakakulong. Hindi lang sa press conference, limitasyon naman ng ombudsman. Mabagal ang proseso dahil sa dami ng kasong hinahawakan at kulang sa resources. Posibleng maimpluwensyahan depende sa administrasyon at hindi kasing maingay kumpara sa Senate hearings. Kaya kung tunay na hustisya ang habol, dapat ombudsman at sandigan bayan ang mag-imbestiga, hindi lang Senado at Kongreso na may conflict of interest. Mga kanaw you know, sang-ayon ka ba na Senado at Kongreso ang nauunang mag-imbestiga sa flood control issue? Kahit may mga miyembro rin silang sangkot dito. O dapat ombudsman na lang ang maghawak para walang bias? Follow at share muna para mas dumami tayong mulat sa katotohanan.